My husband a legendary man. Kabanata 136, natuwa si Jenny Zia. Inihatid ng iba pang mga lalaking nakasot sina Jenny at Chang Shengli palabas ng courtyard. Ang mga taong ito ng Zia family sa looban, lahat ay nakatayo doon sa pagkabigo, pinanood nila Jenny at Chang Shengli na umalis ngunit wala silang magawa. Si Guilan Huang, sa kabilang banda, ay nagniningning sa pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kanyang anak na dinadala na parang reyna. Sa labas ng courtyard, pumasok si Jenny sa Rolls-Royce kasama si Chang Sheng. Sumakay ang ibang mga lalaking nakasot sa kani-kanilang sasakyan. Pagkatapos ay bumilis ang takbo ng 5 limousine. Si Jenny ay nagmula sa Zia family, at isa ring mayaman na babae, ngunit hindi pa siya nakakasama ng ganito sa Rolls-Royce. Nakaupo na ngayon sa limousine na ito, tuwang-tuwa si Jenny nang maisip niyang makikipagkita siya kay Third Young Master. Talagang curious si Jenny sa misteryosong Third Young Master. Na-curious siya kung sino ito at ang dahilan kung bakit siya tinulungan, at kahit siya ay maiisip kung ano ang hitsura nito at pati na rin ang kanyang pagkatao. Mr. Lee, pwede ko bang itanong kung tungkol saan ang gustong makita sa akin ni Third Young Master? Tanong ni Jenny, na nakaupo sa likurang upuan ng kotse, kay Chang Sheng, na nasa passenger side. Umiling si Chang Sheng, hindi ako sigurado tungkol dyan. Malalaman mo pagkatapos mong makilala si Third Young Master. Sige. Kinagat ni Jenny ang labi niya at sinabing makalipas ang kalahating oras, dumating ang sasakyan sa paanan ng Panlong Mountain. Ang Panlong Mountain ay nasa loob ng Jingcheng Villa. Ang lahat ng ito ay mga mararangyang villa. Alam ng lahat sa West Plain City na ito ang paraiso ng mayayamang tao. Hindi na nagulat si Jenny na nakatira si Third Young Master sa lugar na ito. Ngunit ang sasakyan ay humandar sa paanan ng bundok ngunit hindi huminto, bagkos ay nagmaneho patungo sa gilid ng burol ng Panlong Mountain. Si Jenny ay isang lokal. Alam na alam niya na iisa lang ang villa sa gilid ng burol ng Panlong Mountain at iyon ay ang Floang Garden Villa. Ang The Floang Garden Villa ay ang pinakasikat na gusali sa West Plain City. Ang villa ay sumasakop sa isang malawak na lugar at ito ay pinalamutian ng marangyang may magagandang tanawin. May basketball court, football field, golf course, at pribadong swimming pool sa villa na ito. Para itong isang paraiso sa lupa. Nang itayo ang Floang Garden Villa, talagang isang sensasyon sa buong West Plain City. Sa kasamaang palad, ang villa na ito ay nasa ilalim ng sequestration dahil sa ilegal na pagtatayo. Nabalitaan lang ni Jenny noong isang araw na ang villa na ito ay na-auction ng isang misteryosong buyer sa halagang $500 million. Noong mga oras na iyon, curious din si Jenny kung sinong tycoon ang nakabili ng villa sa ganoong kalaking halaga. Naalala niya na sinabi niya sa kanyang ina noon na ang taong bumili ng villa ay tiyak na hindi niya magkakaroon ng pagkakataong makilala sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya akalain na isang araw ay malapit na niyang makilala ang misteryosong mamimiling ito. Ngayon, mas excited si Jenny. Sa wakas ay huminto ang Rolls-Royce na sasakyan sa harap ng Floang Garden Villa. Biglang nagkamalay si Jenny, nahuhumaling siyang nakatingin sa malaking villa sa harap niya. Sa labas, ito ay tila isang malaking kuta, matayog sa ibabaw ng mga bundok, kahanga-hanga at maluho. Bagamat sigurado siyang dito nakatira si Young Master, hindi niya maiwasang magtanong, Mr. Lee, ito ang tahanan ng Third Young Master. Bumulong si Chang Sheng, hindi nakatira si Third Young Master sa ganoong kaliit na lugar. Ito ay pansamantalang tirahan lamang ng Third Young Master sa West Plain City. Pagkatapos, kinuha ni Chang Sheng ang isang access card, inilagay ito sa labas ng bintana, at ini-swipe ito. Agad na bumukas ang gate ng courtyard. Pagkatapos, ang Rolls-Royce na kotse ay direktang nagmaneho sa courtyard ng Floang Garden Villa. Ang courtyard na ito ay parang Imperial Garden. Ang ganda ng tanawin. May mga bulaklak at puno kung saan-saan, mga bundok at mga bato at umaagos na tubig na tumutulo dito. Pinagmasdan ni Jenny ang eksenang dumaan sa bintana ng sasakyan at patuloy na pinupuri ang kagandahan ng lugar. Ang yumagos na Water Garden Villa na ito ay nagkakahalaga ng $250 milyong, at ang bawat bahagi nito ay maingat na idinisenyo. Ang mga ordinaryong tao ay walang pagkakataon na manirahan sa ganoong lugar, ngunit ang ganitong marangyang villa ay pansamantalang tirahan lamang ng Third Young Master. Hindi maisip ni Jenny ang totoong katayuan ni Third Young Master. Pakiramdam niya ay napakalayo nito sa kanya, para siyang isang diwata sa langit. Hindi niya inaasahan na malapit na niya itong makilala. Habang lumalayo ang sasakyan patungo sa villa, mas lalong kinabahan si Jenny. Dumaan ang Rolls-Royce sa mahabang patio patungo sa harapan ng villa. Isa itong 4 na palapag na European-style na gusali. Ito ay medyo kastilyo at kahanga-hanga. Sa pintuan ng villa, may 2 linya ng mga lalaking nakasuot na nakatayo doon. Para silang mga marangal na sundalo na may mataas na moral na nag-escort sa maringal na kastilyong ito. Nang huminto ang sasakyan, si Chang Sheng ang unang bumaba ng sasakyan.
Pumunta siya sa backseat at pinagbuksan si Jenny ng pinto. Dahan-daang bumaba ng sasakyan si Jenny sa magalang na pagtanggap ni Changsheng. Miss Zia, hinihintay ka na ni Third Young Master sa loob. Tinuro ni Changsheng ang vilya na nasa harapan niya. Napatingin si Jenny sa malakastilyong vilya. Agad siyang bamaantong hininga at naglakad patungo sa pintuan ng vilya. My Husband a Legendary Man. Kabanata 137, ang pagkakakilanlan ng Third Young Master. Sa totoo lang napakaikli lang ng sasakyan hanggang sa gate ng villa, pero mukhang matagal na nilakad ni Jenny. Sa bawat hakbang niya ay lalo siyang kinakabahan, isang kaba na hindi niya mapigilan. Nasa loob ng villa si Third Young Master, at siya lang pakiramdam niya ay pinipilit siya ng villa, at natural na mabagal siyang naglakad. Pagdating ni Jenny Zia sa front door, agad na binuksan ng dalawang lalaking nakasuot na nagbabantay sa pinto ang pinto ng villa. Napabuntong hininga si Jenny at naglakad na papasok ng villa. Pakiramdam ni Jenny ay para siyang nakatuntong sa isang palasyo ng karangyon. Ang bulwagan ng villa ay malawak at malaki na may maningning na gintong mga dingding at ang espasyo sa loob ay tunay na napakalaki. Walang kamalay-malay na gamaan ang mga yabag ni Jenny habang naglalakad dito. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang hindi kinakailangang ingay, at maingat lamang na naglakad pasulong ng hakbang-hakbang. Nang makarating siya sa gitna ng bulwagan, biglang huminto ang mga yabag ni Jenny, at biglang nanlaki ang kanyang mga mata na puno ng pagtataka. Nakita niya ang isang lalaking nakaluhod sa sahig sa harapan niya. Ang unang reaksyon ni Jenny ay tumingin sa direksyon kung saan nakaluhod at sumasamba ang lalaki, ngunit napansin niya na walang figure sa direksyong iyon, at walang bodhisattva o iba pang mga rebulto ng mga Diyos. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit nakaluhod ang lalaking ito dito. Ilang sandali pa bago sinubukang magsalita ni Jenny. Marahan niyang tawag sa lalaking nakaluhod, ikaw. Nang marinig ang boses, biglang tumalikod ang lalaking nakaluhod sa lupa. Nang mapagtanto niyang si Jenny ang bisita, nagningning ang mga mata nito na para bang si Jenny ang tagapagligtas niya. Agad siyang gumapang sa pagkakaluhod sa harap ni Jenny. Itinaas niya ang kanyang ulo at same time na nanalangin kay Jenny, Miss Zia, sinaktan ka ng anak kong si Xiao Wang, tiyak na parurusahan ko siya pagbalik ko. Patawarin mo sana ako sa ginawa ko sa iyo noon. Gulat na gulat si Jenny, gulat na gulat. Ang lalaking nasa harapan niya ay bagbog na itim at bughaw, at may dugo pa sa gilid ng bibig nito. Pagkatapos niyang lumapit, nakita ni Jenny na ang lalaking ito ay ama ni Xiao Wang, si Zheng Cheng Wang, ang presidente ng Wang Group. Ang Wang Group ay isang higanteng grupo sa West Plain City. Ang pamilya Wang ay isa ring prestihiyosong pamilya. Bilang pinuno ng pamilya Wang, ang katayuan ni Zheng Cheng ay napakapambihira. Siya ay isang napaka-impluwensyang negosyante sa West Plain City. Ngunit ang isang sikat na tao ay nakaluhod ngayon sa harap ni Jenny, nagdarasal para sa kapatawaran ni Jenny. Hindi makapaniwala si Jenny kaya nataranta siya. Matagal bago nagsalita si Jenny, Mr. Wang, get up please. Hindi lang bumangon si Zheng Cheng, bagkus, marahas siyang yumuko kay Jenny. Habang nakayuko, nagdasal siya kay Jenny, Miss Zia, alam ko talaga na mali ako. Patawarin mo ako. Isang amo na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ang humingi ng tawad sa kanya at hindi makapaniwala si Jenny. Sinabi niya kay Zheng Cheng, Mr. Wang, hindi ko kayo sinisisi, mangyaring bumangon. Kinasusuklaman ni Jenny si Shihao, ngunit hindi siya nagalit sa kanyang ama. Pagkatapos lamang marinig ni Jenny na sinabi iyon ay sa wakas ay tumigil si Zheng Cheng sa pagkawtaw. Agad niyang inangat ang ulo niya at humarap kay Jenny ng patago, Miss Zia, may ginawang mali ang anak ko, at kasalanan ko. Pagbalik ko, paparusahan ko talaga siya. Pangako, simula ngayon, siguradong hindi ka na niya guguluhin. Muli, nakikiusap ako na patawarin mo siya. Noon pa man ay malambot ang puso ni Jenny, at talagang hindi niya kayang makakita ng lalaking nakaluhod sa lupa at bumubulong, kaya muli siyang nagsalita, Mr. Wang, pwede bang bumangon ka muna? Sumagot si Zheng Cheng, hindi, kung hindi ako patatawarin ni Miss Zia at ang anak ko, mamamatay akong nakaluhod ngayon. Walang imak si Jenny, bakit mo ginagawa ito? Nabulunan si Zheng Cheng, patawarin mo na lang ako at ang anak ko. Kung hindi mo kami patatawarin, malaking malas ang mararanasan ng pamilya ko. Habang nagsasalita siya, napuno ng luha ang mga mata ni Zheng Cheng. Ngayon siya ay nasa gulat at sakit. Sa oras na ito, malamang naiintindihan na rin ni Jenny na naging ganito si Zheng Cheng dahil kay Third Young Master. Aware si Jenny na pambihira ang status ni Third Young Master. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa itaas ng Changsheng. Magagawa niyang maging miserable si Zheng Cheng, na nagpapakita na siya ay talagang makapangyarihan. Alam ni Jenny na kung makikialam si Third Young Master sa bagay na ito, tiyak na hindi maglalakas loob si Shihao na guluhin siya ngayon. Bagamat kinasusuklaman niya si Shihao, natutunan niya ang kanyang leksyon ngayong umaga. Ngayong si Zheng Cheng ay nakaluhod na rin at nagmamakaawa sa kanya at naging sobrang miserable.
Hindi na talaga nakayanan ni Jenny na ituloy ang bagay na iyon, kaya kalaunan ay sumagot siya ng, pinapatawad na kita. Sa sandaling marinig niya ito, si Zheng Cheng ay parang napatawad na siya. Agad niyang sinabi, salamat, Miss Zia. Sa sandaling ito, talagang taos-puso ang paghingi ng tawad ni Zheng Cheng, at talagang nagpapasalamat siya kay Jenny at sa kabaitan nito. Labas. Isang malamig na boses ang lumabas mula sa study ng Villa. Nang marinig ito, gamaan ang loob ni Zheng Cheng. Agad siyang lumabas ng Villa. Nang makita si Zheng Cheng na lumabas ng Villa Hall, tumingin si Jenny sa Villa study. Kinakabahan siyang humakbang patungo sa study at dahan-daang lumapit dito. My husband a legendary man. Kabanata 138, Third Young Master si Master Andrew. Nakatayo sa pintuan ng study, tahimik na nagtanong si Jenny, ikaw ba si Third Young Master? Pasok ka, may tunog mula sa pag-aaral. Itinulak ni Jenny ang pinto at pumasok sa study. Pagpasok pa lang ni Jenny, napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa desk, nakatalikod dito sa kanya. Nagbabasa siya ng libro. Ang lalaking ito ay dapat na Third Young Master. Ramdam ni Jenny na iba siya sa kanyang likod at postura. Hindi siya katulad ng mga mayayamang playboy na iyon, siya ay maamo at eleganteng may bukosh na panlabas. Malaki ang atraksyon ng naturang lalaki para kay Jenny at hindi niya maiwasang pagmasdan ito sa katahimikan ng mahabang panahon. Salamat sa pagtulong sa akin. Sinubukan ni Jenny na pakalmeyan ang kanyang pananabik, at saka sinabi. Alam na alam ni Jenny na kung walang Third Young Master, pinahirapan siya ni Shihao Wang at ang kanyang ina hanggang mamatay. At ngayon, hindi lang si Shihao ang natakot na maghiganti sa kanya, kundi siya at ang kanyang ama ay tinuturuan ng leksyon. Tinapos din ni Third Young Master ang kanyang negosyo sa Angel Decoration Company, na nagbigay sa Zia family ng pinakamasakit na aral. Para naman sa mga dude na dumating sa umaga, si Third Young Master din ang nagpadala kay Chang Shengli para paalisin sila para kay Jenny. Hindi siya makapagpasalamat ng sapat kay Third Young Master. Mahina siyang sumagot, you're welcome. Sinagot niya ang mga salitang ito nang walang pakialam, na para bang ang mga ito ay maliit na pabor sa kanya, ganap na walang halaga. Siya ay tumugon ng 3 salita ng mahina, na para banggang mga pabor na ito ay ganap na walang halaga. Pagkasabi ni Jenny nito ay hindi na niya alam kung ano ang itutuloy. Gusto niyang puntahan at tingnan kung ano ang hitsura ni Third Young Master, ngunit natatakot siyang lumapit sa kanya. Pakiramdam niya ay napakalamig ng misteryosong Third Young Master kaya medyo natakot siya sa kanya. Ilang minutong tahimik na naghihintay, sinubukan ni Jenny na hintayin si Third Young Master na magkusa na magtanong sa kanya ng isang bagay, ngunit parang nakalimutan ni Third Young Master ang kanyang pag-iral at abala sa libro. Sa wakas, hindi na nakapagpigil pa si Jenny at muling bumulong kay Third Young Master, bakit mo ako tinulungan? Dahil din ba sa painting na The Beauty in Blue? Iyon lang ang posibilidad na naiisip ni Jenny. Walang paraan na walang katulad niya ang makakakilala ng isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Nakilala siya ng Third Young Master at natulungan pa siya, siguradong dahil ito sa pagpinta ng Third Beauty in Blue. Pinag-uusapan mo ba ang painting sa kaliwa mo? Muling umalangaw ang boses niya. Nang marinig ito, si Jenny ay walang kamalay-malay na lumingon upang tumingin. Bigla siyang natigilan nang makitang may nakasabit na painting sa dingding nitong study. Ang pagpipinta na ito ay eksaktong obra maestra ni Master Andrew, The Beauty in Blue. Bakit nandito ang painting na ito? Excited na sabi ni Jenny. Nang matapos siya, huminto muli si Jenny ng bigla, at may bigla siyang naisip. Medyo pamilyar ang tunog ng Third Young Master na ito. Noong una, masyado siyang kinakabahan para isipin iyon, ngunit ngayon ay bigla niyang naalala na halos kapareho ito ng boses ni Master Andrew. Bukod dito, nang umalis si Master Andrew kahapon, sinabi pa niya sa kanya na gusto niya ang pagpipinta kaya gusto niyang itago ito para sa kanyang sarili. Biglang namula si Jenny. Ikaw si Master Andrew. Hindi na naghihintay ng tugon mula kay Third Young Master, muling nagsalita si Jenny na tuwang-tuwa. Pagkatapos ay isinara ni Third Young Master ang libro. Agad na umikot ng kalahating bilog ang upuan na inuupuan niya at hinarap niya si Jenny, tahimik na sinabing, yes, I am. Sa wakas ay nakita ni Jenny na nakasuot ng itim na maskara sa mukha ang lalaking sumulpot sa kanyang harapan. Siya si Master Andrew na nakita niya kahapon. Third Young Master si Master Andrew. Ang katotohanan ito ay naging malaking pagkabigla kay Jenny. Nagulat siya, nagulat talaga. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga mayayaman at makapangyarihang mga Young Master ay mga dudes, at napakabihirang makakita ng Young Master na may background na kasing yaman ni Mr. Zin Lei Kai na may parehong kaalaman at kakayahan. At kadalasan, ang ilang mga pintor o artista ay ipinanganak na may mahihirap na background, at ang iba ay nagmula sa mga artistikong pamilya, at nakatanggap ng dalubhasa at mahigpit na artistikong paglilinang. Anyway, hinding-hindi iuugnay ni Jenny ang Third Young Master sa pinakadakilang pintor, si Master Andrew.
Pakiramdam niya ay magkaibang uri sila ng tao. Bagamat lahat sila ay namumukod Tenji, sila ay may iba't ibang pagkakakilanlan at ang larangan na kanilang ginagalawan ay iba. Pero ang totoo ay iisang lalaki lang sila. Siya ay isang mahusay na pintor at isang makapangyarihang bigwig sa parehong oras. Si Master Andrew, bilang karagdagan sa kanyang kamanghamanghang mga kakayahan sa pagguhit, ay mayroon na ngayong isa pang pagkakakilanlan. Naramdaman ni Jenny na isa siyang kathang-isip na karakter. Hindi niya maisip na ang isang perpektong tao ay maaaring umiral sa katotohanan. Matapos matigilan ng mahabang panahon, napabulala si Jenny, "Ikaw talaga, bakit mo ako tinutulungan?" Mahinahong bumalik si Master Andrew, "Nagdulot sa iyo ng problema ang aking pagpipinta, dapat kitang tulungang makaahon sa gulo." Bumilis ang tibok ng puso ni Jenny nang marinig ito, naramdaman niyang hindi lang si Master Andrew ang pambihirang katayuan at talino at kakayahan nito, kundi napaka-gentleman nito. Naalala niya talaga ang gulo na ginawa niya kay Jenny at tinulungan siya nito. Medyo na-attract din si Jenny sa kanya. Kinagat ni Jenny ang kanyang labi at nagpatuloy sa pagtatanong, "Pero ang ilan sa mga problema ay sarili kong gawa at walang kinalaman sa iyong pagpipinta." Marahang naglabas ng dalawang salita si Master Andrew, "Nagkataon lang." Ang pabor na natulungan niya ay tila hindi gaanong mahalaga sa kanya, ngunit para kay Jenny ito ay isang malaking pabor na hindi niya makakalimutan, at si Jenny ay taus-pusong nagpasalamat sa kanya at hinangaan ang kanyang kakayahan sa parehong oras. "Third Young Master, ano ang gusto mong makita sa akin?" Hindi alam ni Jenny kung ano ang sasabihin sa harap niya kaya ito na lang ang naitanong niya. Tiningnan niya ang painting ng The Beauty in Blue sa dingding at sinabing, "Gustong-gusto ko ang painting na ito. Pakiramdam ko ay malaki ang kinalaman sa iyo ng tagumpay nito, kaya nagpa siya akong suklian ka." Sa puntong iyon, tumingin siya kay Jenny at nagpatuloy, "I can grant you a wish. May I ask if you have a wish that you want me to fulfill for you?" Retorikong tanong ni Jenny, "Any wish?" Tumango siya, "Oo, kaya kong gawin ang lahat para sa iyo." Puno ng kumpiyansa ang tono niya na parang may magagawa siya. Tumingin sa kanya si Jenny at sinabing, "I want you to take off your mask. I want to see your face. My husband a legendary man." Kabanata 139, "Gusto kong makita kung anong itsura mo." Si Jenny ay naghihingalo upang malaman kung ano ang hitsura ni Master Andrew, isang perpekto at misteryosong lalaki. Ito ay isang pagnanasa dahil sa kanyang pegas isa mula sa kanyang puso. Kahapon lang ay hindi pa ganoon kalakas ang iniisip ni Jenny na makita siya sa laman. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, halatang interesado siyang malaman ng higit patungkol kay Master Andrew. "Ito ba ang hiling mo?" Mabagal na nagsalita si Master Andrew at nagtanong. Tumango si Jenny, "Oo, gusto kong makita kung ano ang hitsura mo." Mahinahong sinabi ni Master Andrew, "Hindi gaanong nakabubuti sa iyo ang hiling na iyon, kaya magpalit ka na lang ng isa." Tiyak na alam ni Jenny na halos lahat ay kayang gawin ni Master Andrew. Humingi siya ng pera at trabaho at bahay, at tiyak na madali niyang maibigay kay Jenny ang mga hangarin na iyon, ngunit napasailalim si Jenny sa mga pabor ni Master Andrew, at hindi na siya makahingi ng karagdagang tulong sa kanya. Ni hindi niya magawa ang isang bagay na humihingi ng pabor sa kanya, kaya iginiit niya kay Master Andrew, "Iyon ang gusto kong makita ang iyong mukha." "No, I can't grant you that wish." Umiling si Master Andrew at sinabing, Jenny pouted and said, "I think you said you can grant me any wish." Seryosong ibinalik ni Master Andrew, "Maaari kong ibigay sa iyo ang hiling na iyon, ngunit hindi ngayon. Kapag ang tamang panahon, ipapakita ko sa iyo kung ano ako." Narinig ito ni Jenny na may nawawalang ekspresyon sa kanyang mukha. Talagang curious si Jenny kay Master Andrew at gusto niyang masaksihan kung ano ang hitsura ng lalaking ito ngayon, ngunit tinanggihan siya ni Master Andrew. Walang ibang masabi si Jenny kahit na urgent siyang makita ang mukha nito. Nabigo lang ang nasabi niya, "Okay, I know." Pagkatapos nilang mag-chat saglit, umalis na si Jenny sa Flow ang Garden Villa. Sa pagkakataong ito, si Chang Shengli pa rin ang personal na nagpauwi kay Jenny. "Miss Zia, my branch in West Plain City is planning to recruit a vice general manager. Is Miss Zia interested in this position?" Habang nasa daan, tinanong ni Chang Shengli si Jenny. Nang marinig ito ni Jenny, agad niyang ibinuka ang kanyang bibig para tumanggi. "Mr. Lee, you must be joking. How am I capable to be your branch's vice general manager?" Hindi lahat ay kwalipikadong maging vice general manager ng sangay ng Changsheng Corporation sa West Plain City. Alam ni Jenny ang kanyang kakayahan. Hindi niya pinangarap na makakuha ng ganoong kataas na posisyon ng sabay-sabay. Kung si Chang Shengli man ang nagnanais na kunin niya ang posisyon na ito o si Master Andrew ang humiling sa kanya na gawin ito, ito ay dahil si Master Andrew ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. Ayaw nang kunin ni Jenny si Master Andrew. Hindi siya ganoong kate ako. Dahan-daang sinabi ni Chang Sheng. Hindi kailangang maging mahinhin si Miss Zia.
Alam ko na si Miss Zia ay isang taong may natatanging kakayahan. Lalo na sa mga tuntunin ng disenyo, si Miss Zia ay itinuturing na nangunguna sa buong West Plain City. Siguradong kwalipikado ka para sa ang posisyon ng Vice General Manager. Kung ang posisyon ay hindi nakuha ng kanyang mga pagsisikap, si Jenny ay hindi komportable na makuha ang posisyon na ito. She didn't reconsider and directly refused seriously, "Thank you for your good intentions. But I'm still not competent for this job, kaya kumuha ka na lang ng iba." Nakita ni Changsheng ang pagpupumilit ni Jenny at sinabi niya kay Jenny, "Well, kung magbabago ang isip mo, pwede kang pumunta at makita ako anumang oras." 4:00 ng hapon nang umuwi si Jenny. Inihatid siya ni Changsheng sa bahay at umalis kaagad. Dirdiretsong bumalik si Jenny sa bahay, at pagdating niya sa lobby, agad na lumapit ang kanyang ina na puno ng pananabik, at nagtanong, "Nakita mo ba si Third Young Master?" Tumanggo si Jenny at sinabing, "Oo." Agad na tanong ni Guilan, "Kamusta? May gusto ba siya sa'yo?" Kinagat ni Jenny ang kanyang mga labi at sumagot, "Paano niya ako nagustuhan?" Sa kabila ng sinabi niya, talagang may panghihinayang sa puso niya si Jenny. Inisip niya noong una na interesado si Third Young Master sa kanya matapos makita ang painting ng The Beauty in Blue. Ngunit hindi niya namalayan na ang Third Young Master ay si Master Andrew. Hindi namalayan ni Jenny na tinulungan siya ni Third Young Master dahil gusto niyang maibsan ang hirap na dinala nito sa kanya. Ramdam ni Jenny na walang interes sa kanya si Master Andrew, at kahit gusto niyang makita ang totoong mukha nito ay tumanggi ito. Ang gayong pagwawalang bahala ay nakadismaya rin kay Jenny. Kumunat ang noo ni Guilan, "Kung hindi kanya gusto, bakit niya tayo tinutulungan?" Paliwanag ni Jenny, si Third Young Master ay si Master Andrew. Kahapon ay nagpinta siya ng isang painting para sa akin. Alam niya na ang pagpipinta ay nagdudulot sa akin ng problema, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay may tumulong sa akin sa problema. Nang marinig ito, ipinakita ni Guilan ang pagkadismaya. Tuwang-tuwa siya sa bahay kaya handa na siyang tumalikod, ngunit hindi niya akalain na tutulungan sila ni Third Young Master dahil lang sa isang pagpipinta. Walang mas malalim na relasyon si Jenny sa Third Young Master, na isang nakakadismaya na resulta para kay Guilan. Nagkaroon ng pause ng ilang segundo bago muling nagsalita si Guilan, "So did he offer to give you any benefits?" Totoong bumalik si Jenny, "Siya nga. Pero hindi ko tinanggap. Total tinulungan na niya ako. Nahihiya na akong humingi pa." Hindi natuwa si Guilan, "Bakit hindi mo tinanggap ang kanyang kabaitan? Napakayaman niya, ang kaunting pera na ibibigay niya sa amin ay sapat na para panggastos namin magpakailanman." Alam naman ni Jenny na puro pera ang pinagkakaabalahan ng kanyang ina, kaya hindi na siya nag-abalang makipagtalo sa kanyang ina at dumiretso sa kanyang silid. Kinaumagahan, maagang nagising si Jenny. Naglagay siya ng makeup at nagbihis. Pagkatapos ng almusal, sinabi niya sa kani Angina, "Lalabas ako para maghanap ng trabaho ngayon, baka hindi ako bumalik para sa tanghalian." My Husband a Legendary Man. Kabanata 140, The Devil of the End. Napabuntong hininga si Guilan Huang, "Bakit ka nagmamadaling maghanap ng trabaho?" Seryosong sabi, "Naubusan na tayo ng pera. Hihintayin ba natin na mamatay sa gutom kung wala akong trabaho?" Hindi hiningi ni Jenny ang pera ng kanyang ama, at mahigit $10,000 na lang ang natitira nila. Kailangan niyang makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Paliwanag ni Guilan kay Jenny, "You can only make a few $1,000s a month, kahit makahanap ka ng bagong trabaho. Hindi sapat ang sweldo mo para mabuhay tayo." Sabi ni Jenny, "Kahit na, kailangan kong makakuha ng trabaho." Patuloy na kinukumbinsi ni Guilan si Jenny, "Bakit hindi mo pa rin naintindihan ang ibig kong sabihin? Hindi mo mababago ang sitwasyon natin sa pagkuhalang ng trabaho, pero pwede tayong mag-turnover kung makakahanap ka ng mabuting asawa. Simula nang ginawa ka ni Third Young Master. Sikat, makakahanap ka ng mayaman na boyfriend." Para kay Guilan, ang paghahanap ng mayaman na manugang ang pinakamahalagang bagay. Talagang ayaw niyang mamuhay ng mahirap. Nang marinig ito ni Jenny, hindi niya matanggap ang pananaw ng kanyang ina, masasabi na lang niyang, "Magpakasal ka na lang sa isang mayaman, iwan mo ako." Pagkasabi nun ay umalis na si Jenny. "I'm so old, who's going to marry me? If a rich man likes me, I'm willing to marry him." Hindi nasisiyahang ungol ni Guilan. Hindi pinansin ni Jenny ang kanyang ina at lumabas ng bahay. Tinawid niya ang patio at binuksan ang pinto ng patio. Pagkalabas ni Jenny ng bahay, narinig niya ang dagandong ng makina, na yumanig sa buong eskinita. Ang nasa loob ng bahay ay agad na tumakbo palabas at tuwang-tuwang nagtanong kay Jenny na nakatayo sa harap ng pintuan ng looban, "May susunod pa bang mayayamang ikalawang henerasyon na susunod sa iyo?" Kinagat ni Jenny ang labi at hindi gumawa ng ingay. Sa kabilang bahagi ng eskinita, 12 ng mga supercar ang bumilis at hindi nagtagal ay huminto sa harap ni Jenny. 12 ng mga dudes ang bumaba mula sa mga supercar.
Ang mga taong ito ay pawang miyembro ng Supercars Association, ang karamihan sa kanila ay nakilala ni Jenny kahapon. Ang nasa unahan ay tiyak na ang Vice Chairman ng Supercars Association, si Yiming Fan. Sa tabi ni Yiming, may isang lalaking gumagapang. Ito ay isang 30-something na lalaki na may isang matangkad at marilag na figure. Ang kanyang pagkakakilanlan, gayunpaman, ay napakakakaiba. Siya ang pinakamatandang young master ng Zhu family at chairman din ng Supercars Association. Ang kanyang pangalan ay Yuanba Zhu. Ang buong pamilya Zhu ay palaging nananatiling mababang profile, ngunit ang Yuanba Zhu na ito ay isang exception. Siya ang pinuno ng mga pangalawang henerasyong ito sa lalawigan ng Jiangdong, at ang dahilan kung bakit naging walang batas ang Supercars Association sa lalawigan ng Jiangdong ay dahil sa suporta ni Yuanba. Si Yuanba ay napakatanyag sa lalawigan ng Jiangdong, nakagawa siya ng maraming kakilakilabot na bagay sa mga nakaraang taon, at tinawag pa siyang the Devil of the End. Naglakad sa unahan sina Yuanba at Yiming, kasama ang ibang mga tao sa likod. Miss Zia, hindi ko ine-expect na magkikita pa tayo ng ganito kaga. Pagkalapit ni Yiming kay Jenny, sabi nito sa kanya. Naiinis si Jenny sa grupong ito ng mga tao. She asked in a cold voice, bakit ka na naman nandito? Ipinaliwanag ni Yiming, pagkatapos makita ng aming chairman ang pagpipinta ng The Beauty in Blue, nagustuhan kanya, kaya partikular niyang hiniling sa akin na dalhin siya upang hanapin ka. Pagkasabi nun ay tinuro din ni Yiming si Yuanba na nasa tabi niya. Tinitigan ng diretsyo ni Yuanba si Jenny gamit ang kanyang mga mata at sinabing I like you very much, will you please be my wife? Ilang salita pa lang ang nasabi niya at halatang mababa ang emotional intelligence niya. Wala siyang ideya kung paano makipag-usap sa mga babae. Bagamat nasa 30s na siya, parang bata ang tono niya, katulad ng teenager. Sa katunayan, iba talaga si Yuanba, masasabi pa nga noong nasa sinapupunan siya ng kanyang ina, iba siya sa iba. Ang iba ay pinanganak pagkatapos na sila ay nasa sinapupunan ng kanilang ina sa loob ng mga 37 linggo, ngunit si Yuanba ay nasa sinapupunan lamang ng kanyang ina sa loob ng 30 linggo bago siya isinilang. Mula nang siya ay pinanganak nang wala sa panahon, si Yuanba ay nakatadhana na maging iba sa iba. Marahil dahil maaga siyang ipinanganak, napakabagal niyang paglaki pagkatapos ng kapanganakan. Kasing tangkad pa rin siya ng elementarya noong siya ay 18. Ngayong nasa mid-30s na siya, sa wakas ay lumaki na siya sa kanyang laki at hitsura. Ngunit siya ay napaka-immature, feeling niya bata pa siya parati at ayaw niyang magpakasal, kaya nanatili siyang single hanggang ngayon. Kagabi, ipinadala ni Yiming ang pagpipinta ng The Beauty in Blue kay Yuanba. Sa sandaling makita niya ang magandang babae sa pagpipinta, agad na nahulog si Yuanba sa kagandahan sa larawan. Iyon ang unang beses na bumaligtad siya. Buong gabi niyang iniisip si Jenny. Sa oras na iyon, nagpa siya si Yuanba na pakasalan si Jenny, kaya maagang umaga, si Yuanba ay sumugod kasama ang kanyang mga tauhan sa Wuzi Alley upang mag-propose ng kasal kay Jenny. Jenny don't agree to him, ang tanga naman ng tao. Bagamat gusto ni Huang Guilan na magpakasal si Jenny sa isang mayamang lalaki, pinakaayaw niya ang mga mangmang, at hinding-hindi na niya hahayaang magpakasal muli si Jenny sa isang tanga. Walang pakialam si Guilan kung ano ang status niya, at agad niyang pinayuhan si Jenny na tanggihan ang kanyang marriage proposal. Biglang naglakad si Yiming papunta kay Guilan at sinampal ito sa mukha at pinagalitan, how dare you scold the chairman? Alam mo ba kung ano ang identity ng chairman? Nang makita ni Jenny ang kanyang ina na binugbog, nagalit si Jenny at sinabi kay Yiming sa isang mahigpit na boses, nakalimutan mo na ba ang sinabi sa iyo ni Mr. Lee noon, ang babala? Nahaharap sa grupong ito ng mapagmataas na ikalawang henerasyon, walang ibang pagpipilian si Jenny kundi gamitin ang mga salita ni Chang Shengli para banta sila. Ngumiti si Yiming at sinabing, Chang Shengli ang sinasabi mo, tama. Totoong hindi ako naglalakas loob na manggulo sa kanya, ngunit hindi natatakot sa kanya ang aming chairman. Ang aming chairman ay ang pinakamatandang bata ng Zhu family. Sa harap ng pamilya Zhu, si Chang Shengli ay wala. Napaluha si Jenny at sinabi niyang I don't care what status you guys. I don't want to get a boyfriend, and I don't want to get married, so please leave me alone. Pagkasabi nito, dinala ni Jenny ang kanyang ina sa looban at mariing isinara ang pinto. Mr. Zhu, ano ang dapat nating gawin? Nakasimangot na tanong ni Yiming kay Yuanba. Ang gagawin ni Yuanba ay hindi kailanman nabigo. Siyempre hindi siya susuko ng ganon-ganon lang. Nakarating siya sa harap ng dingding ng patio ng bungalow at sinuntok niya ang dingding. Isang malakas na ingay ang yumanig at gumuho ang makapal na pader ng patio ng bungalow. Ibalik mo siya sa Haizhou City, papakasalan ko siya ngayon. Nagbigay si Yuanba ng hindi mapag-aalinlangan ng utos.